Nararamdaman mo bang iba ka na ngayon? Na unti-unti kang nawawala ng pake sa drama, sa chismis at mga bagay na dati mong gustong-gusto. Hindi ka ba naiinip sa katahimikan at mas gusto mo pa nga ito kaysa sa ingay ng mundo? Baka hindi mo lang alam, pero posibleng espiritual ka nang nagigising. Maraming tao ang nagbabago ng ugali. Hindi nila alam kung bakit. Pero ang totoo, ito'y mga palatandaan na ang kanilang kaluluwa ay unti-unting bumabangon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 kakaibang pag-uugali na hindi mo namamalayang ginagawa mo dahil ikaw ay spiritually awake na. Handa ka na bang tuklasin ang lalim ng iyong sarili? Simulan na natin. Number 1. Bigla kang nagiging hindi interesado sa drama o chismis. Kapag ang isang tao ay nagsisimula ng magising sa espiritualidad, unti-unti niyang napapansin ang pagbabago sa kanyang mga interes. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang biglaang pagkawala ng gana sa drama at chismis. Hindi ito sadyang desisyon na ayoko na nito. Ito ay parang likas na paghihiwalay ng enerhiya. Parang otomatikong iniiwas ng kanyang kaluluwa ang sarili sa mga bagay na mababa ang vibration. Dati, ang mga kwento ng ibang tao ay nakakatuwang pag-usapan, nakakagaan ng pakiramdam ang makisali sa usapan. Pero habang lumalalim ang koneksyon sa sariling kamalayan, may isang panloob na boses na unti-unting bumubulong. Ano ang pakinabang nito sa'yo? At kapag sinagot mo yon ng tapat, marirealize mong wala kang makukuhang pakinabang dun. Wala itong naidadagdag sa paglago ng pagkatao. Wala itong naiaambag sa kapayapaan ng loob. Unti-unti mong nararamdaman na ang bawat salitang binibigkas mo ay may dalang enerhiya. At ang pakikinig mo sa chismis ay hindi inosenteng pakikiosyoso lang. Isa itong uri ng enerhiyang pilit mong pinapasok sa iyong sistema. Dahil dito, kusa mong nilalayuan ang mga pag-uusap na puno ng paghusga, puno ng paninira at negatibong emosyon. Hindi mo ito ginagawa para magmukhang banal, kundi dahil literal na hindi na ito kaayon ng enerhiyang dalangin mo araw-araw. Kapag naririnig mo na ang mga kwentong nakasentro sa kahinaan ng iba, sa pagkakamali ng iba, sa galit ng isang tao laban sa isa pa, napapansin mong hindi mo na ito kayang lunukin tulad ng dati. Hindi ka na natutuwa, hindi ka na nai-involve, hindi mo na hinahanap ang sino ang tama, sino ang mali. Ang hinahanap mo na ngayon ay katahimikan, kalinawan at kapayapaan ng loob. At sa pag-iwas mo sa drama at chismis, mapapansin mong may mga tao ring kusang lumalayo sa'yo. Hindi dahil suplado ka, kundi dahil hindi na nagmamatch ang dalas ng inyong mga kaluluwa. Mas pinipili mong tumahimik kaysa makisawsaw. Mas pinipili mong unawain kaysa husgahan. Mas pinipili mong maghilom kaysa makisigaw. Ito ang isa sa mga tanda ng espiritual na pagising. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka tumatahimik. Hindi mo na kailangang idepensa kung bakit ayaw mo nang makisali. Sapagkat alam mong ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong balita tungkol sa buhay ng ibang tao. At ang tunay na paglalakbay ng kaluluwa ay hindi matatagpuan sa ingay ng paligid, kundi sa tahimik na lugar kung saan ikaw lang at ang iyong budhi ang magkausap. Number 2, mas pinipili mong mag-isa kaysa makisama sa maling grupo. May mga sandaling darating sa buhay ng isang tao na bigla na lang niyang mararamdaman na ang mga dating kasamang nagbibigay saya sa kanya ay tila ba hindi na pareho ng enerhiya. Hindi dahil sa sila ay naging masama, kundi dahil may pagbabagong nangyayari sa loob mo. Isang pagbabago na hindi nakikita ng ibang tao, pero ramdam mo sa iyong katahimikan. Kapag ang isang tao ay nagsisimulang gumising sa kanyang espiritual na kamalayan, hindi na sapat ang basta may kasama lang. Hindi na sapat ang mga usapang mababaw, mga lakad na walang saysay, at mga relasyon na panay porma pero walang lalim. Nagsisimula kang maghanap ng koneksyon na may kahulugan. Hindi lang kasama, kundi ka-vibration. Hindi lang kausap, kundi kapwa gising. At dito nagsisimula ang unti-unting paglayo. Hindi dahil ayaw mo sa kanila, hindi dahil mataas na ang tingin mo sa sarili mo,
kundi dahil may bahagi ng puso mo na hindi na naaabot ng ingay ng dati mong mundo. Hindi mo sila sinisisi, pero hindi mo na rin kayang ituloy ang pagsiksik sa sarili sa mga space na hindi nakasya sa'yo ngayon. Ang katahimikan ay biglang nagiging kaibigan. Ang pag-iisa ay hindi na nakakatakot. Sa halip, ito na ang nagiging kanlungan mo para marinig mo ang sariling isip, damdamin at kaluluwa. Doon mo na-realize na hindi pala masama ang mapag-isa. Ang masama ay yung pinipilit mong manatili sa ingay ng mundo kahit ang kaluluwa mo ay sumisigaw na ng katahimikan. Habang lumalalim ang koneksyon mo sa sarili, unti-unti mo ring nauunawaan na hindi lahat ng samahan ay tunay na nakakabuti. May mga grupo na panandaliang nagbibigay ng aliw pero paulit-ulit kang hinuhubad sa kung sino ka talaga. May mga tawanan na nakakapagod, may mga lakad na walang balik, at may mga relasyong habang tumatagal ay unti-unting binabawasan ang halaga mo sa sarili mong paningin. Sa kabila ng lahat, pinipili mong lumayo, hindi para ipakita na ikaw ay iba, kundi para ipaglaban ang kapayapaan ng iyong kalooban. At doon mo makikita, sa katahimikan ng pag-iisa, ang totoong anyo ng paglaya. Ang laya mula sa pagsunod sa gusto ng iba, mula sa pagpilit sa koneksyon na hindi na totoo, at mula sa paglimos ng atensyon sa mga taong hindi naman kayang unawain ang lalim mo. Ito ang dahilan kung bakit ang taong espiritual na gising ay mas pinipiling mapag-isa kaysa makisama sa maling grupo. Sapagkat para sa kanila, ang katahimikan ay hindi kakulangan. Ito ay biyaya. At ang pag-iisa ay hindi pagkatalo. Ito ay pagsisimula ng mas totoo, mas malalim at mas payapang buhay. Number 3. Hindi ka na madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Kapag ang isang tao ay espiritual na gising, unti-unti niyang natutuklasan ang isang katotohanan na matagal nang itinatago ng mundo, na ang tunay na halaga ay hindi kailanman nasusukat sa palakpak o puna ng iba. Sa panlabas, tahimik lang siya. Hindi siya palaban, hindi rin siya nangangatwiran, pero sa loob-loob niya, matatag ang kanyang puso. Hindi siya natitinag ng mga salita, kahit gaano ito kalakas. Hindi dahil wala siyang pakiramdam, kundi dahil alam na niya kung sino siya, kahit walang magsabi. Lumipas na ang mga panahong kailangan pa niyang magpaliwanag para lang maunawaan. Hindi na siya nangangailangan ng pagsang-ayon para maniwala sa sarili. Hindi na rin siya basta-basta natitinag kapag may pumupuna o humuhusga. Dahil nauunawaan niya, ang pananaw ng ibang tao ay kadalasang salamin ng sarili nilang paniniwala, sarili nilang takot, at sarili nilang limitasyon. Hindi niya isinasarado ang kanyang puso sa feedback, pero marunong siyang salain. Hindi lahat ng opinyon ay pantay-pantay. Hindi lahat ay dapat bitbitin. Ang mga salita ay parang hangin, may mga dumarampi, pero hindi kailangang hayaan itong lamunin ang loob mo. Kapag gising na ang espiritu, nawawala ang obsession sa imahe. Hindi na mahalaga kung gaano kaganda ang tingin ng mundo, basta't alam mong malinis ang iyong konsensya. Hindi mo na kailangang magkunwari. Hindi mo na kailangang sumabay sa uso. Hindi mo na kailangang magpanggap para lang tanggapin. Dahil ang totoo, mas pipiliin mong maging totoo kaysa maging tanggap ng lahat. Ito ang uri ng paninindigan na tahimik pero matibay. Hindi ito pagsusuplado. Hindi ito kayabangan. Isa itong malalim na uri ng kalayaan. Ang kalayaang hindi nakatali sa iniisip ng ibang tao. Isa itong senyales na gising na ang iyong kaluluwa. At kapag narating mo na ang antas na yon, hindi ka na basta-basta maaabot ng mga panlalait, pamimintas o kahit panlalamang. Dahil ang mundo ay maaaring maingay, pero ang iyong loob ay payapa. Number 4. Marunong ka nang hayaan ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Isa ito sa pinakamalalim na palatandaan ng espiritual na pagising, ang kakayahang bitawan ang mga bagay na labas sa ating kapangyarihan. Hindi ito madaling proseso. Hindi ito simpleng bahala na, wala na tayong magagawa dyan. Sa halip, ito'y bunga ng matagal na paglalakbay patungo sa mas malawak na pag-unawa sa buhay. Kapag nagsisimula tayong magising sa espiritualidad, unti-unti nating naiintindihan na hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay para kontrolin, ayusin o iresolba.
May mga pangyayaring kahit anong pilit, kahit anong dasal o sakripisyo, mananatili pa rin lagpas sa ating abot. At sa halip na labanan ito ng paulit-ulit, natututo tayong tumigil, huminga at yakapin ang ideya na hindi lahat ay dapat nating hawakan ng mahigpit. Ang taong gising na sa espiritualidad ay marunong makinig sa ritmo ng buhay. Alam niya kung kailan kumilos at alam din niya kung kailan umatras. Sa bawat pagkabigo, hindi siya agad nagpapanik. Sa halip, may panloob siyang tinig na nagsasabing may dahilan kung bakit ganito. Hindi ito passive thinking, ito ay aktibong pagtanggap. Hindi ito pagtakas sa realidad, kundi pagyakap sa mas mataas na katotohanan. Kapag natutunan mong hayaan ang mga bagay na hindi mo kontrolado, napapansin mong bumabagal ang mundo. Hindi dahil nawalan ka ng pakialam, kundi dahil nagkaroon ka ng mas malinaw na pananaw kung alin ang sayangin ng lakas at kung alin ang patahimikin sa puso. Hindi ka na natatali sa pangangailangan na palaging tama, palaging handa, palaging may sagot. Hindi mo na kailangan ipilit ang lahat para lang makamit ang isang resulta. Dahil sa spiritual awakening, natututo kang hindi lahat ng delay ay kabiguan. Hindi lahat ng paggawala ay kawalan. At higit sa lahat, hindi lahat ng hindi mo makuha ay dapat mong ipaglaban. Minsan, ang tunay na karunungan ay nasa kakayahang tanggapin ang pagiging limitado bilang tao. Pero sa pagtanggap na yon, doon mo rin matatagpuan ang tunay na kalayaan. Ang taong marunong nang magparaya sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin ay hindi nawalan. Nakalaya siya. Nakalaya sa bigat ng inaasahan, sa pressure ng pagiging palaging tama at sa walang katapusang pag-aalala. At sa gitna ng katahimikan ng pagtanggap, natutuklasan niya ang kapangyarihan ng isang pusong payapa. Number 5. Pinahahalagahan mo ang kasalukuyang sandali. Ang isang taong espiritual na gising ay hindi na nakakulong sa anino ng nakaraan o sa mga multo ng hinaharap. Hindi siya basta-basta nadadala ng alaala ng kahapon, mabuti man o masakit. Hindi rin siya nabubuhay sa pangamba, pag-aalala o pagplano ng sobra-sobra sa mga susunod na araw. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil nahanap na niya ang tunay na halaga ng ngayon. Ang sandaling ito, ang tanging panahon na tunay na umiiral. Napagtatanto niyang ang kasalukuyang sandali ang pinakamakapangyarihang pinto ng espiritual na karanasan. Sa mismong oras na ito, dito lumalalim ang koneksyon niya sa sarili, sa kalikasan, sa kapwa, at sa dakilang pinagmulan ng lahat. Dito siya nakakarinig ng bulong ng kaluluwa. Dito niya nararamdaman ang tibok ng buhay. Ang espiritual na gising ay hindi hinahanap ang kaligayahan sa susunod na tagumpay o sa hinaharap na kaganapan. Nauunawaan niyang ang paghahanap ng kasiyahan sa hinaharap ay parang habulan sa sariling anino. Hindi kailanman abot, palaging kulang. Kaya't tumitigil siya. Humihinga siya. Tumatanggap siya. At sa pagtanggap niya sa kasalukuyan, kahit gaano pa ito kagulo o katahimik, nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya madaling magpanik, hindi siya madaling mainip, at hindi siya mabilis mawala ng direksyon. Sapagkat ang taong gising ay hindi takot sa paghinto. Hindi siya takot makinig sa katahimikan ng sandali. Dahil alam niyang sa katahimikan ng ngayon, naroon ang tunay na sagot. Hindi sa dami ng iniisip, hindi sa bilis ng kilos, kundi sa lalim ng presensya. Kapag gising na ang espiritu, ang bawat segundo ay may saysay. Ang bawat sandali ay may liwanag. Hindi na siya naghihintay ng perfect moment dahil nauunawaan niyang ang kasalukuyan ang perpektong pagkakataon. Hindi dahil sa kung anong nangyayari, kundi dahil siya ay buo, buhay at gising sa mismong oras na ito. Hindi na niya pinipilit kontrolin ang takbo ng oras. Hindi na siya nagmamadaling makarating sa kung saan, sapagkat alam niyang wala talagang kailangang patunayan. Ang kailangan lang ay ang buo at pusong pagdama sa naririto. Sa ngayon, sa mismong tibok ng kanyang paghinga. At dito nagsisimula ang tunay na milagro. Hindi sa labas, kundi sa loob. Sa payak, ngunit makapangyarihang pagkilala na ang bawat sandali ay isang banal na paanyaya upang gisingin ang kaluluwa, upang yakapin ang katotohanan, at upang maranasan ang Diyos, hindi sa malayong hinaharap, kundi sa mismong ngayon. Number 6. Interesado ka sa kaalaman
na lampas sa material na mundo. Kapag ang isang tao ay espiritual na gising, napapansin niyang unti-unting nawawala ang dating pananabik sa mga bagay na panlabas, kayamanan, karangyaan, titulo at imahe. Hindi ito nangangahulugang ayaw na niya ng ginhawa o tagumpay, kundi ang puso niya ay nagsimulang hanapin ang mga sagot na hindi kayang ibigay ng pera o dangal. May isang uri ng gutom sa kaalaman na hindi mapakali sa mga karaniwang tanong gaya ng, ano ang trabaho mo? Ilang taon ka na? Kundi mas malalim, bakit ako narito? Ano ang tunay kong layunin? Sino ba talaga ako? Ang ganitong tao ay nagiging palaisip. Hindi dahil sa pagiging komplikado, kundi dahil ang kanyang kamalayan ay unti-unting lumalawak. Nakakaramdam siya ng malalim na pagdududa sa mga bagay na dati ay basta na lang tinanggap bilang totoo. Hindi na sapat sa kanya ang simpleng kasagutan. Gusto niyang maintindihan kung ano ang nasa likod ng lahat ng ito. Kung bakit may buhay, kung saan tayo papunta, kung may mas mataas bang layunin ang bawat pangyayari sa ating buhay. Sa likod ng katahimikan niya, sa gitna ng mga araw na tila normal sa paningin ng iba, umaandar ang kanyang isip at puso sa isang dimensyon na hindi agad nauunawaan ng marami. May damdaming parang may kulang, pero hindi ito kakulangan na kayang punan ng material na bagay. Ito ay uhaw sa pagkaunawa, hindi sa lohika, kundi sa karunungang pagpapalaya sa kaluluwa. Ang kanyang interes ay lumilihis na mula sa karaniwan. Hindi siya naghahanap ng sagot para lang makipagdebate o makakuha ng atensyon. Ang nais niya ay makalapit sa katotohanan, hindi bilang ideya, kundi bilang personal na karanasan. Nais niyang maramdaman ang koneksyon sa isang bagay na mas mataas kaysa sa sarili. Hindi ito mapipilit, hindi rin ito basta na lang itinuturo sa paaralan. Ito ay kusang sumusulpot, parang bulong ng kalikasan o katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. At kahit minsan ay mahirap ipaliwanag sa iba kung bakit siya naaakit sa mga tanong na hindi naman uso. Hindi niya ito kayang iwan, sapagkat sa bawat pagninilay, sa bawat sagot na bahagyang sumisilip, nakakaramdam siya ng kapayapaang hindi niya matagpuan kahit kailan sa mga palakpakan, promosyon o papuri ng mundo. Ito ang interes na hindi madaling mapawi, ang pananabik sa katotohanang lampas sa pisikal, lampas sa mata, lampas sa laman, isang interes na tumatawag sa kaluluwa na bumalik sa tahanan nitong matagal nang kinalimutan. Number 7. Marunong kang magmahal nang hindi makasarili. Kapag ang isang tao ay tunay na gising sa espiritualidad, nababago ang kanyang pananaw sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi na ito nakasentro sa sarili. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang makukuha, kundi kung ano ang maibibigay. Nawawala ang ideya ng dapat, kapalit, kailangan. Sa halip, umuusbong ang isang uri ng pagmamahal na tahimik pero buo. Malalim pero simple. Isang pagmamahal na hindi humihingi ng kondisyon para manatili. Ito ang klaseng pagmamahal na hindi nabubura ng oras, ng distansya o katahimikan. Walang kontrol, walang pagmamay-ari at lalong walang sapilitang inaasahan. Ito ay isang forma ng pag-ibig na hindi nakatali sa ego. Hindi ito lumalaban para mapansin. Hindi ito nagmamakaawa para suklian. Kapag nariyan ka sa ganitong antas ng pagmamahal, unti-unti mong nauunawaan na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang tumbasan ng presensya, salita o pangako. Ito ang uri ng pagmamahal na marunong magbigay ng space. Hindi dahil wala nang pakialam, kundi dahil may tiwala. Tiwala sa daloy ng buhay. Tiwala sa sariling kakayahang magmahal kahit hindi kinikilala. At tiwala na ang pagmamahal na totoo ay hindi kailanman masasayang. Hindi nito sinusukat ang halaga ng sarili base sa pagtanggap ng iba, dahil alam nito na ang pagmamahal ay hindi negosyo ng palitan, kundi alay na walang hinihintay. Kapag marunong ka ng magmahal ng hindi makasarili, hindi mo na kinukontrol ang kilos o desisyon ng taong mahal mo. Hindi mo na pinipilit na mahalin ka sa paraang gusto mo. Pinakakawalan mo ang ideya ng pagiging dapat ikaw at ako, at pinapalitan ito ng ikaw ay ikaw at minamahal kita kahit saan ka man mapunta. Walang galit, walang panunumbat, walang paghahanap ng kasiguruhan.
Ang natitira na lang ay kalinaw, kapayapaan at isang malalim na pasasalamat sa pagkakataong magmahal. Ito ang pagmamahal na galing sa kaluluwa, hindi sa takot na mawala, kundi sa kagalakang makaramdam. Isa itong tahimik na pagyakap sa katotohanang ang pag-ibig ay hindi para gawing ari-arian, kundi para maging daan ng paglaya. At kapag narating mo ang antas na ito, doon mo lang tunay na maiintindihan na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa atin, kundi sa pagiging buo kahit lumayo na ang kasama mo. Number 8, may malakas kang intuisyon o pakiramdam. Ang isang taong espiritual na gising ay may likas na kakayahang makaramdam ng mga bagay na hindi agad nakikita o naririnig ng iba. Para bang may tahimik na tinig sa loob niya na gumagabay, bumubulong o minsan ay sumisigaw para iparamdam kung anong dapat gawin. Kahit walang malinaw na ebidensya, kahit hindi ito ayon sa lohika. Hindi ito basta hinala o kutob lang. Ito ay isang malalim at tahimik na kaalaman, isang uri ng karunungan na hindi natutunan sa libro, hindi rin itinuro ng tao. Ito ay parang kaalaman na laging nariyan, naghihintay lang na pakinggan. Kapag gising na ang espiritualidad ng isang tao, mas posteng-poste ang koneksyon niya sa kaalamang ito. Minsan ay hindi niya alam kung bakit ganun ang nararamdaman niya, pero tiyak siya at sa bandang huli, madalas tama siya. Ang intuisyon ay hindi nagsasalita gamit ang ingay. Hindi ito gaya ng isip na laging maingay, maraming tanong, maraming iniisip. Ang intuisyon ay nagmumula sa kalma. Dumadating ito sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling naglalakad ka mag-isa, tahimik kang nakatitig sa kawalan o bigla kang napapatigil at parang may gumising sa loob mo. Kapag ang isang tao ay tunay na nakakonekta sa kanyang sarili, sa kanyang damdamin at sa mas mataas na antas ng kamalayan, ang intuisyon niya ay posteng-poste. Hindi niya kailangan ng kumpirmasyon mula sa iba. Hindi niya kailangang makiusap para maniwala sa nararamdaman niya. Dahil alam niya sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na totoo yun. Kapag binigyan mo ng space ang intuition, dadaloy ito ng kusa. Hindi mo kailangang pilitin. Ang kailangan lang ay katahimikan, pagtitiwala at bukas na damdamin. Kapag natutunan mong pakinggan ito, mas mapapansin mong para bang inaakay ka ng buhay sa tamang direksyon. Mas mababawasan ang pagdududa, ang paggalito at ang labis na takot dahil alam mong may gumagabay sa'yo na mas malalim kaysa sa karaniwang isip. Ang mga taong may malakas na intuition ay hindi palaging tama sa lahat ng bagay, pero madalas ay may mas malalim silang pakiramdam kung kailan sila dapat tumigil, kung kailan sila dapat lumaban, umatras o maghintay. Hindi nila kailangang ipaliwanag ito sa iba. Hindi nila kailangang ipilit na intindihin sila. Ang mahalaga, alam nila sa loob nila na tama ang hakbang nila. At yun ang tunay na kapayapaan. Number 9, mas pinipili ang katahimikan kaysa argumento. Kapag ang isang tao ay gising na sa kanyang espiritualidad, unti-unti niyang nauunawaan na hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. Sa halip na ipaglaban ang bawat opinyon o ideya, mas pinipili niyang magpakatatag sa katahimikan. Hindi ito dahil siya'y natatakot o walang lakas, kundi dahil may mas malalim siyang paningin sa tunay na halaga ng mga salita at enerhiya na kanyang pinapakawalan. Ang pagtatalo ay madalas nagdudulot lamang ng ingay sa isip at gulo sa puso. Kaya't para sa kanya, ang katahimikan ang nagiging sandigan ng kapayapaan. Sa katahimikan, nararamdaman niyang may space siya para maramdaman ang kanyang sarili. Ang tunay na sarili na hindi nadidikta ng emotional na tensyon o tensyon ng mga argumento. Ang pagpapasya na huwag makipag-away ay isang pahiwatig ng lakas. Isang tanda na mas pinipili niyang huwag panghinaan ng loob o madala sa alingasngas ng mundo. Sa halip, mas binibigyang pansin niya ang katahimikan bilang isang paraan upang mapanatili ang kanyang enerhiya, upang mapangalagaan ang kanyang kalinawan ng isip. Bukod dito, habang lumalalim ang kanyang paglalakbay sa espiritualidad, natutunan niyang ang mga salita ay hindi palaging nagdadala ng tunay na pag-unawa o pagbabago. Minsan, ang mga argumento ay parang paikot-ikot lang, hindi nagtutulak sa pagkakaintindihan, kundi sa mas maraming pagkakaiba. Kaya't mas pinipili niyang irespeto ang sarili at ang iba sa pamamagitan ng hindi pagpasok
sa hindi kinakailangang sagupaan. Sa ganitong paraan, nakakalikha siya ng space na puno ng pag-ibig at pagtanggap, hindi ng galit o pagkagalit. Ang pagpili ng katahimikan kaysa argumento ay isang malakas na pahayag ng pagiging bukas sa mas malawak na karunungan. Ito ang pagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa pagkapanalo sa argumento, kundi sa kakayahang mamuhay ng may kapayapaan, kahit nasa gitna ng ingay ng mundo. Number 10. Madalas makaranas ng deja vu o matinding panaginip. Isa sa mga pinaka-interesante at minsang nakakaalarma na karanasan ng mga taong espiritual na mulat ay ang madalas na paglitaw ng deja vu o yung pakiramdam na parang naranasan mo na ang isang pangyayari bago pa man ito mangyari sa kasalukuyan. Kasabay nito, hindi rin maiiwasan ang pagkakaroon ng mga matinding panaginip na tila higit pa sa simpleng imahinasyon lang. Mga panaginip na may lalim, mensahe o kaya nag-iiwan ng kakaibang pakiramdam pagkatapos mong magising. Ang mga ito ay hindi basta-basta pangkaraniwan lang sa kanila. Ang deja vu ay para bang isang bintana mula sa ibang dimensyon o bahagi ng iyong kamalayan ang biglang bumukas. Para itong maliit na paalala na ang buhay ay hindi lang umiikot sa pisikal na mundo na nakikita natin araw-araw. Ito ay tanda ng mas malawak na koneksyon, isang koneksyon sa mga enerhiya, alaala o karanasan na hindi maipaliwanag ng pangkaraniwang pag-iisip. Sa mga sandaling yon, parang naaalala ng kaluluwa ang mga bagay na lumampas sa ating nakasanayan. Mga kwento na maaaring nagmula pa sa ibang buhay o kaya mga aral na kailangang matutunan. Kasabay ng deja vu ay ang mga panaginip na puno ng simbolismo at damdamin. Ang mga panaginip na ito ay hindi basta-basta kwento lamang sa gabi. Ito ay tila mga mensaheng ipinapadala ng iyong malalim na bahagi, ng iyong intuition o higher self upang gabayan ka. Minsan, ang mga panaginip na ito ay nag-iiwan ng kakaibang emosyon, parang may bigat sa puso o di kaya may liwanag na bumabalot sa isipan. Ang mga panaginip ay nagiging daan para sa iyo upang makita ang mga bagay na hindi mo kayang maunawaan habang gising, at nagiging susi para sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mga pangyayari sa iyong buhay. Hindi rin maikakaila na dahil dito, mas nagiging sensitibo ka sa mga mensahe mula sa iyong paligid at mula sa iyong sariling puso. Kapag naranasan mo ang mga ganitong bagay, lumalalim ang iyong pananalig na mahigit pa sa pisikal na mundo na nakikita ng mata. Nagiging mas bukas ang iyong isipan sa mga posibilidad na hindi karaniwan at mas nauunawaan mo na ang buhay ay isang misteryo na unti-unting binubuksan sa tamang panahon. Sa kabila ng lahat ng ito, ang madalas na deja vu at matinding panaginip ay nagsisilbing paalala na ang iyong espiritu ay gising na at ang iyong kaluluwa ay nagsisimulang maglakbay sa landas ng mas malawak na kamalayan. Ito ay isang biyaya at hamon, isang tawag para maging mas mapanuri, mas bukas at higit sa lahat, mas mapagmahal sa iyong sarili at sa mundong ginagalawan mo. Ang pagiging espiritual na gising ay hindi isang simpleng estado na biglang nakukuha, at hindi rin ito isang parangal na natatanggap lang ng iilan. Ito ay isang malalim na proseso ng paglalakbay sa loob ng sarili. Isang pagising mula sa matagal na pagkakahimbing at pagkalimot sa tunay na diwa ng ating pagkatao. Kapag gising ka na sa espiritualidad, unti-unti mong naiintindihan na ang buhay ay higit pa sa mga nakikita, nadarama o nararanasan mo sa pang-araw-araw. Nakikita mo na ang mundo ay isang malawak na entablado kung saan lahat ng pangyayari, relasyon at karanasan ay may kahulugan at koneksyon sa mas malawak na daloy ng enerhiya at kamalayan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Sa halip, ito ay pagtanggap na ang pagkatao mo ay patuloy na naglalakbay at nag-e-evolve. Mararamdaman mo ang mga sandaling mahina, nalilito o nagdududa, pero hindi ka nawawalan ng pag-asa dahil alam mong bahagi yun ng paghubog sa iyo. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, may mas malalim na pag-unawa na bumabalot sa puso mo na nag-uudyok sa iyo na maging mas mahinahon, mas maawain at mas bukas sa lahat ng bagay. Sa kabila ng mga pagsubok at unos sa buhay, nakikita mo na may liwanag na nagmumula sa loob mo. Isang liwanag na hindi nakadepende sa mga panlabas na pangyayari. Yan ang liwanag ng kamalayan, ng pag-ibig,
ng kapayapaan. At habang pinapalalim mo ang koneksyon mo sa liwanag na ito, unti-unti kang natututo kung paano maging matatag sa gitna ng kaguluhan, paano magpatawad ng hindi nawawala ang sariling dignidad, at paano magmahal ng hindi nag-aasam ng kapalit. Ang pagising na ito ay isang regalo na dala ng iyong puso at kaluluwa. Ito ang pundasyon kung saan mo mabubuo ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Hindi ang mga bagay na pansamantala lang, kundi ang mga bagay na tunay na nagbibigay kahulugan sa iyong buhay. Kaya't kahit gaano pa kahirap ang daan, kahit maraming tanong pa ang bumabalot sa isip mo, patuloy kang lalakad dahil alam mong may mas malalim na dahilan ang lahat ng ito. Sa huli, ang pagiging espiritual na gising ay isang paanyaya na maging mas totoo sa sarili at sa iba. Isang paanyaya na yakapin ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, ang liwanag at ang dilim, ang saya at ang lungkot, ang tapang at ang takot. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas, ng paglaya at ng pag-ibig na walang kondisyon. Kaya't habang patuloy kang naglalakbay sa landas ng espiritualidad, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Nasa loob mo ang lakas at liwanag na gagabay sa bawat hakbang mo. At ang bawat araw ay bagong pagkakataon para mas mapalapit sa tunay na diwa ng iyong pagkatao.